Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Panibagong araw na naman sa ating paglilinis sa aming community. At ngayon maglilinis tayo sa ibang location sa dati naming tinitirhan ng mga pulo. Good morning everyone. So ngayon, nandito tayo ngayon sa lumang place namin dati. Dito kami naka-stay dati. At dito ako nakatira. Dito sa... Yan ako nakatira dati. So dahil na-abandon na siya for so many years, na-abandon na siya. So maraming kalat dito ngayon at maraming mga kailangan linisin. Ang sarap dito sa lugar na to, nagustuhan ko kasi kung makikita mo. Ito, pagbungad mo, pagsilip mo, pagbukas mo ng pinto sa umaga, ito na yung makikita mo, di ba? Tapos yung araw, lalabas dito yung araw, sinag ng araw. So nakaharap yung mga lahat ng pinto namin sa east. Yan. Kaya ang ganda kasi makikita mo to, patay na ilog kasi dito may waterfalls doon. So actually nung nakarang araw, start na kami dito maglinis. Balik yan, diba? Hindi, wala na. Okay. Ngayon, nilabas na namin yung mga gamit. At saka hiniwalay na namin yung plastic, mga sira-sirang mga gamit at saka mga bakal. At tignan natin kung anong magagawa natin. Okay na to. Isa lang. Ano daw? These pots are... Heritage. Hindi, actually compared sa mga gamit dito, very valuable to eh. At least ito pwede pa siya magamit. Sarap sa pakiramdam na tumira dito. Ang daming memories sa lugar na to. Ang daming mga lesson sa buhay. Ang daming mga wrong decisions. But dito ako natuto. Dito ko unang natuto sa lugar na to. So ito yung abode ko dati. Dito ako nakatira. My God, tinuo yung nanay na oh. Grabe. Tinambakan na ng mga kahoy at saka mga ibang pintura dito. Oy, doon pa yung plastic oh. Kung saan ako nagsasampay dati. Saan ba? Yun. Yan. So dito ako dati nakatira. At ito yung nakikita ko sa morning. Wow, the best, di ba? Grabe. Di ba? Ganun lang. Ito yung buhay na kinagisnan ko. Ito yung buhay na napaka sarap sa pakiramdam kasi simoy ng hangin, sarap, malamig. Pipiliin ko na lang na ganito yung lugar kung saan may peace of mind. Peace of mind, which is napaka-importante sa lahat. Ay, happy tayo dyan. Pero as long as masaya ka naman, at kahit sang lugar ka man, basta importante kung masaya ka at satisfied ka, peaceful ka, all goods yun. Dito lang talaga yung pinaka-paborito kong spot na kung saan may puno, mahangin, sariwa at malayo sa mga kaguluhan nangyayari. Iba lang talaga yung pakiramdam pag nandito ka sa forest, nandito ka sa nature, kasama mo yung nature. Dito mo ma-realize yung kung gaano kagaling ni Lord, di ba? Yung creation niya, yung ganda ng creation niya, dito mo ma-appreciate ng sobra-sobra. Kaya para maging malinis pa to, lugar na to, tara, samahan niyo ako, ligpit muna tayo. Talaga naman, dami pang basura eh. Bakal at plastic. Okay, balik tayo mamaya. Tawagin ko lang yung isang kasama natin.
go. Amo ko ngayon si... Pangalan mo? Bumeg! Si Prabhu Romel. Kasama ko ngayon si Prabhu Romel. So siya yung magiging kasama ko sa pag-ipon sa mga kalat dito. Ang gagawin namin ngayon, ewan ko kung naririnig nyo ako kasi maraming tunog ngayon, maraming mga nangyayari. Sabihin na natin dun sa malapit para pag dumating yung truck na o kaya yung sasakyan na kukuha sa mga basura, madali na lang buhatin, madali na sa kanya. Okay ba? Okay. So ang gagawin namin, so nakita nyo yung mga kalat kanina, yun, ililipat namin doon sa harapan at tingnan natin yung mangyayari. Sige, tara na. Unahin natin siguro sa dulo or unahin natin dito sa bungad. So, yan, natapos na namin sa pinakadulo. Dito na lang sa kabila. So, marami pang gawin. Let's go! Ang isa sa mga natutunan ko dito is yung kung paano mabuhay ng simple. Yung ganito lang yung bahay mo pero mahangin at saka malamig sa loob. Dati walang mga gadget, walang mga hindi ka makakalabas basta-basta. Kasi malayo yung mga pasyalan, malayo yung mga mall. So dito lang kami. Yan, simple lang. Malamig dito sa loob. Simpleng buhay. Wala kang masyadong distraction. Nakikita mo dito everyday, mga puno, mga tunog ng ibon, mga kuliglig at mga kung ano pa. Yun! Hoy, galing ah. Boom! Ay, wala. Hindi na shoot. Sarap talaga mamulot ng basura. Oh, grabe. Kaya kung sino mga may basura dyan, tawagin nyo lang ako. Pupulutin natin. Pero yung mga pwede ibenta. Kasi may mga maliliit dito. Nagkalat na plastic. Ay, ito yung kailangan natin dapat lagi natin ituro din sa ating mga mas nakakabata sa atin, sa mga bata. Dapat turuan din natin sila kung paano itapon yung kanilang mga basura para naman sa ganun may matutunan yung ating mga susunod na henerasyon para maganda pa rin naman yung kanilang tahanan. So kung magtulong-tulong tayo at turuan natin yung mga bata, mga pamilya natin, mga anak, yan, sa inyong pamilya, kung paano mag-segregate at kung paano hiwalayin ng mga basura, yung mga kailangan at hindi na kailangan, at paano gamitin ulit yung mga gamit na pwede pang gamitin. Then malaking tulong na yun actually. You can make a difference na. Timba, okay pa to oh. Nagaya ba yun? Ano ba? Ha? Damit. Tabi lang natin to. Gagamitin mo to, hindi? Yan. May kukunin tayo dito. May kukunin tayong mga bakal pa sa gilid. Okay, may nakita tayo dito. Tingnan mo natin.
Charan! May mga bakal pa. May mga bakal pa oh. Ulagay natin dito. Pwede pa to. Kapag nakilo to, mahal to. Okay, so nagpa-schedule kami ng mag-pick up ng basura. Hindi daw sila pwede ngayon, kailangan daw may appointment. May appointment pati basura. So, na kami, schedule na kami. Bukas daw, pupunta sa daw sila dito ng mga 7 or 8. Okay na. At least, makuha itong mga gamit dito na hindi na pwede gamitin. Okay, sa wakas, natapos din kami. Hindi naman totally tapos na. Kasi marami talagang basura. Pero ito, iniwan namin dito kasi magagamit pa to. Lagayan to ng gasolina. Yan, upuan. Pero tingnan nyo naman, di ba? Ang resulta. Tingnan nyo yung resulta. Di ba? Ang linis. So, konting tiyaga. Aray ko. May kumagat. So, tingnan yung resulta, di ba? Ang linis. So, nalinis na natin halos lahat ng basura dito. Small things in life can make a difference, di ba? Yung mga bagay na maliliit. Pag tuloy-tuloy yan, magkakaroon din ng malaking changes. So, we are going to continue doing this kasi it will gonna help a lot sa environment natin at sa community. So, we're gonna inspire more people to clean their trash and segregate their garbages. So yan. So mostly yan yung paligid natin. Nalinis na natin. So malinis na. Ang sarap lang sa pakiramdam. Yun ang saya. Kasi di mo akalain yung mga bagay na maliliit. Ang pinaka-reward mo, may reward, ang pinaka-reward mo yun yung saya, yung linis, yung satisfaction sa ginawa mo dun sa paligid at sa community. Wow. Diba? Simpleng buhay, simpleng life. Ito yung mga plastic na naipon. Ito yung mga bakal. So bukas daw nila pipikapin. Masakit sa tenga. So bukas na daw nila pipikapin at kukunin dito alas 8. Kasi sabi nga nila may appointment sila. Happy ka ba? Oh yeah! Happy Happy ako. Anong gusto pakiramdam? Ito, sobrang saya kasi nalinis na yung kapaligiran dito sa loob ng temple. Yeah. Yung mga napagbentahan, of course, gagamitin namin yan sa continue na para ma-continue natin yung proyekto natin, yung waste management. Of course, ganun lang, kasimple ang buhay. Konting bagay na may tutulong mo sa community, lahat yung nag-uumpisa sa atin talaga. So yeah, that's all for today. Thank you very much. Hare Krishna. Shanti Shanti. Bye bye. Hare Krishna.